Hi! Welcome back to our channel. I am Teacher Eds and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. So, natapos na po natin yung Objective 8. Okay. Ngayon naman, nandito na tayo sa Objective 11. So, 11 naman yung ating titingnan. This is another non-classroom observable indicator. So, ano ba ang sinasabi dito kay RPMS tool regarding Objective 11? Sabi, monitored and evaluated learner progress and achievement using learner attainment data. Okay, so, monitored and evaluated. Ang objective po kasi na ito, nandito na tayo sa assessment and reporting na KRA. So, dito na tayo sa part ng ginagamit na natin yung mga learner attainment data. Ito ang mga learner attainment data. Kapag meron na tayong grades na ibibigay sa mga bata, ano ba yung mga ginagamit natin para magkaroon sila ng grades? So, yun po ay yung mga makikita natin dito sa ating mga MOVs. Sinulat ko dito sa ating mahiwagang whiteboard yung mga MOV na yon para mas makita ninyo. So, ang unang MOV na nakalagay dyan ay compilation of a learner's written work with summary of results and with signature of parents. So, compilation ng learner's written work. Ang daming nagtatanong, ibig sabihin ba lahat ng mga bata namin, lahat ng mga bata ba namin, ilalagay namin yung compilation nila, yung portfolio nila, isasama nila sa portfolio ko? Hindi po. Nakalagay po dito ay A. So, kapag po A, 1. So, compilation of a learner's written work with summary of results and with signature of parents. So, isang bata lang po yan. Okay? So, isang bata lang siya. Sa akin po, meron din po akong ginawang ganyan. Okay? Tingnan po natin itong Objective 11. Kinuha ko po ay ito. Pinagawa ko na kasi syempre medyo aware naman ako kung ano yung hinahanap ng RPMS tool. So, nagpagawa ko ng ganito sa mga bata. Okay, ano po ba to? Ito po ay yung mga titles ng activity. Nakalagay po dito, second quarter. So, I got this one from the second quarter. Ito po ay galing sa portfolio ng written works ng mga bata. Okay? So, nakalagay po dito, activity number, activity name, date, score, parent signature. So, ito po ay laging nasa bag ng mga bata. Kapag po may activity kami, sinusulat nila doon yung score nila. Tapos, pag uwi nila sa bahay, papapirmahan nila sa parents nila. So, ito po yung pinaka-cover. Tapos, second quarter lang po Mamaya po, sasabihin ko kung bakit second quarter lang yan. Tapos, ito po yung kanyang mga ginamit for second quarter. Okay? Second quarter po yan. Ito yung kanyang mga work ng second quarter. Nakalagay po dito. Kung ano po yung nandito, yun din po yung laman nito. So, again, kinuha ko po ito sa second quarter ng portfolio ng bata. Okay? Next, formative or summative assessment tools with TOS and frequency of errors with least mastered skills. With identified least mastered skills. Okay, ito pong formative assessment, usually wala naman siyang TOS. Ang meron talaga yung summative assessment, doon po tayo gumagawa ng TOS. So, ako pinili ko po yung formative. Yung formative assessment na ginamit ko sa isa sa mga plans ko. So, kinuha ko yon, ang kinuha ko doon yung fourth quarter. Fourth quarter na isang example lang. Kasi sampling lang naman tayo kapag naglalagay sa portfolio. So, ito po yung aking formative assessment na mula sa fourth quarter ng mga bata. Okay? Kung meron naman po kayong summative assessment, okay lang din po yun. Halimbawa po, yung quarterly test. Di ba po, may TOS naman talaga tayo doon. Tapos, meron naman talagang frequency of errors yun kapag naipatest na po natin sa mga bata. Nakalagay naman po talaga yun. So, pwede po natin din yung gamitin. Next po, yung class record grading sheet. Gumawa din po ako noon. Kasi po ako po ay wala po akong advisory class. Ako po ay subject teacher lang. Dahil ako ay subject teacher lang, hindi po yung grading sheet yung aking ipinasa. Ang pinasa ko po ay yung class record. Kasi yun po yung meron ako. At ipapakita ko po sa inyo yung class record ko
ito po, galing naman po siya sa first quarter. Okay? First quarter lang po yan. First quarter ng isang section lang. So, ang pinili ko lang pong section ay section pule, 6 pule. So, first quarter ng 6 pule. Sulat nga natin yung mga nailagay ko na. So, ito, meron po ako nito galing ng second quarter. Okay? Ito naman pong formative assessment ko, meron ako nito nang galing sa fourth quarter. Ito naman, class record ko, nanggaling sa first quarter. Tapos, itong lesson plan ko, di ba, na-observe naman ako nung third quarter. Meron ako doong index of mastery. Ilan ba yung naka-master nung topic ko na yon, nung time na tinuro ko yung lesson. So, meron ako doong index of mastery. So, nakalagay naman doon kung ilan. Kinuha ko from third quarter. Nakalagay po dito sa isa yung number 5, others. So, pwede po kayo, pag may naisip kayo na ano pa ba yung mga pwede kong kuhanan ng learner attainment data para i-report ko sa parents yung kanilang mga achievement at yung kanilang mga needs. So, kung may maisip po kayo, okay lang po yan. Isama nyo pa rin. Pero, syempre, magpa-provide po tayo ng annotation. Okay? So, ito po ay yung mga hinahanap na MOV. Tapos, ito naman po yung mga quarter na kinuhanan ko. Yung nakumuha ako ng aking mga MOV. Ngayon po, dito, magko-compute tayo. Try nating i-compute kung ano ang magiging rating ko gamit itong aking mga ipinasa for Objective 11. So, ang nakalagay po dito for quality, ang sabi, lang po, hanapin natin. Okay, so Objective 11 for quality, sabi po dito, consistently monitored and evaluated learner progress and achievement using learner attainment data as shown in the MOV submitted. Again, katulad po nung Objective 8, pagka sinabing consistently, it should be distributed across 4 quarters. Okay? So, dapat po ganon per quarter ang ating distribution. So, for quality, ganon. So, dapat daw distributed across 4 quarters. Okay? Ito po pala, bago ko makalimutan, ang Objective 11 ay meron pong quality, may efficiency, at may timeliness. Kompleto po tayo ng lahat ng categories for Objective 11. So, i-rate natin siya sa 3 bagay. Okay? So, dito, sabi consistently, nagmo-monitor ba ako at nag-evaluate ba ako ng learners ko consistently? Yes, kasi 4 quarters ko yung ginagawa. Hindi natin pwedeng gawin lang yung class record ng isang quarter lang, tapos okay na tayo. Hindi ganon. Kahit pa first quarter lang yung pinasa ko dyan, sigurado ako na hanggang 4th quarter ay nagpasa pa rin ako ng class record ko. Syempre, minomonitor ko naman lagi yung mga bata ko. So, katulad ng ginawa natin nung nakaraan, kung 4 naman yung aking ginamit, 4 yung pinasa ko 1, 2, 3, 4. 4 yung pinasa ko. Tapos, 4 na quarters din distributed yan across 4 quarters. So, dito ako, 5. Muntik pang 4 isulat ko. So, 5 pa rin ako kasi consistently naman nagagawa ko across 4 quarters. Next, when it comes to efficiency naman po, ang sabi po dito ay submitted a combination of at least 4 of the acceptable MOV. So, kapag sinabi po natin combination, dapat present itong mga ito, yung 4. So, hindi po combination kapag class record yung ipinasa natin, tapos 4 quarters. Ibig sabihin po, isang document lang yon. For efficiency, kung sinabi na ganun, combination, nakapagpasa naman ako ng combination ng lahat, so 5 pa rin ang aking magiging efficiency. Paano kung ang ipinasa ko lang ay 3? Kapag 3 lang, 4 ako sa efficiency kasi combination of 3 of the acceptable MOV lang ako. Tapos kung naman ang pinasa ko ay 2 lang, halimbawa ito lang at saka ito, ang ipinasa ko, ang mangyayari ay lang ako, magiging 3 ang aking rating kasi
combination of 2 of the acceptable MOV. So, ganun po siya. Since 4 naman yung kinuha ko, 5 po ako doon. Ngayon, when it comes to timeliness, sabi, para makakuha po tayo ng 5 na outstanding, submitted MOV were distributed across 4 quarters. Okay, so ako ba ay naka-distribute across 4 quarters? Ang class record ko po ay galing sa first. Ang aking compilation ay galing sa second. Ang aking lesson plan ay galing sa third. At ang aking formative assessment ay galing sa fourth. So, naka-distribute po ba across 4 quarters? Yes. That's why my rating for timeliness is 5. Okay? So, ngayon, ang next question na naman natin dyan, paano yon? Kunyari, ako, hindi ako nagpasa niyan, hindi rin ako nagpasa niyan, at hindi rin ako nagpasa niyan, pero, ang ipinasa ko lang ay class records. Okay, nagpasa ako ng class record ng isang section from 1st to 4th. Consistently ba nagagawa ko yung aking pag-monitor? Yes! Consistently po nagagawa niyo yan. Kaya, kung i-rate ko kayo sa quality, 5 pa rin po kayo doon. Kasi, nagawa nyo di ba? In the DepEd context, consistently means across 4 quarters. So, i-rate ko pa rin po kayo ng 5 for quality. Ang ipinasa nyo lang po sa akin ay class record lang. Okay? Na 4 quarters yon. Lahat. Buong 4 quarters na ipasa nyo. Efficiency nyo. Ang nangyari po dun sa efficiency, ang ipinasa nyo lang po ay class record. Ang sabi po kasi, para makakuha ng 5, submitted a combination of at least 4 of the acceptable MOV. Ito po yung listahan ng ating MOV. Ang ipinasa nyo lang po ay isa. So, kung ang ipinasa nyo lang po ay isa, dito po yung magpo-fall sa submitted 1 acceptable MOV and it has a rating of 2. So, for efficiency, 2 lang po yung magiging rating. Kung ipapasa po ay class record lang na across 4 quarters. When it comes to timeliness, submitted MOV were distributed across 4 quarters. 5 pa rin po kayo doon. Okay? Nagkatalo lang po tayo sa efficiency. Kasi po, yung efficiency nyo ay 2 lang kasi isang document lang po yung pinasa nyo. Tapos, ako naman po ay iba-ibang documents across 4 quarters din. Kaya 5 po yung nakuha ko. So, ganun po siya. Ngayon, gagawin na natin yung dati nating ginagawa. Add natin itong mga ratings natin for quality, efficiency, and timeliness. So, 15 divided by 3 because we have 3 categories now. So, this is equivalent to 5 times 7.5%. Alam ko na yung sagot dyan. This is 0.375. Tama ba? Nanguhula ako. Tama ba? Tingnan na lang nga natin. Tama. Okay. Nanguhula ako. Okay, so this is 0.375. So, my rating, kung ito po yung aking rating, ay 0.375 ako for Objective 11. Kung naman po itong isang teacher naman na nagpasa ng class record lang, 5 plus 2 plus 5 is 12. So, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 7.5% is equal to 0.3. 0.300 ang ating rating kung yun lang yung ipapasa niya. So, sana po naging malinaw ang ating computation for objective number 11. Lagi po nating tatandaan, hindi po buong portfolio, number 1 po, hindi po buong portfolio ng lahat ng bata kailangan nating isama. Ang nandun lang po dapat ay pili lang po kayo ng isang quarter sa kanyang portfolio. Isang bata lang po hindi po lahat. Isang bata lang, pili kayo ng quarter na pinakamaganda yung mga activities nila. Tapos, meron po tayong cover page, nandun po yung parent signature. Tapos, naka-attach lang po yung mga activities ng bata. So, kahit anong quarter yun, piliin natin. So, check tayo doon. Tapos, number 2, yung class record po, hindi po yung buong class record yung kailangan na naka-attach. Pwede po na first quarter lang, pwedeng second quarter. Depende po sa inyo kung saan po kayo kukuha ng quarter. Hindi po kailangang lahat.
pwede pong isang section lang at isang quarter lang po yung kailangan. Okay? Yung lesson plan din po na yun, pwede din po yan na na-observe, pwede rin namang hindi yan na-observe, okay lang po as long as meron pong index of mastery. Okay? Ito pong summative assessment, pwede po tayong gumamit dyan ng quarterly test, pwede po. Okay po? So, I hope you have learned something kahit ang gulo-gulo ng naging board ko ngayong araw na ito. Hope that you have learned something from me for Objective 11. At kung meron pa po kayong questions na gustong linawin, pwede nyo po dyang i-comment sa baba. So, now, if you find this video helpful, kung feeling nyo ay nakakatulong po ito sa inyo, kindly hit that subscribe button and get updated every time there is a new video. Okay? So, that's all for Objective 11. And once again, I am Teacher Eds and I will be your guide in understanding the RPNS PTSD. Bye!